Sa kakatawag kasi ni Gerardo ng King Kawhi at Finals MVP, ayan tuloy na tuluyan si Kawhi na maging kontraktor na magkaroon ng ghost contract. Nagbukas na rin kasi ang investigation ng NBA regarding sa allegation na di umano kasama si Kawhi sa isang fraudulent na deal. Ito yung sa aspiration na isang tree planting company na makakatanggap siya ng nasa $28 million na sponsorship kahit no-show job. Wala siyang gagawin, as in, meron lang siyang sponsorship na babayaran siya ng company. At ang founder nun, si Steve Ballmer. Parang mali pala yung statement ko. Si Steve Ballmer, merong $50 million na nilagay na parang pondo dun. Nakita rin yun nung mag-file ng bankruptcy ang aspiration at nakita na si Kawhi may natitira pang nasa 7 million na babayaran. Ito yung papunta sa kanyang KL2 Aspire LLC na minamanage ni Kawhi. Yung $28 million organic marketing sponsorship kay Kawhi pero no show or kahit hindi niya publicly i-market. Parang ghost project nga. Meron kang kontrata pero wala kang gagawin. Sa nakuha di umano ng document na i-award kay Kawhi ang $28 million after ng 2021 contract extension niya sa Clippers. High profile na green bank yung aspiration ng mga endorser, mga big time celebrities. At yung aspiration din ang company na naging part ng binuo yung Intuit Dome. Kung saan nga si Kawhi makikita pa doon nakadamit pang contractor. So mula kay Tito, napunta naman ngayon sa sponsorship. Hindi kasi ito isang beses nangyari sa Clippers since kay Steve Ballmer. Kaya pala sabi ni Harden dati, kaya nagpupumilit siyang matrade sa Clippers dahil sila lang ang makakapagbigay ng gusto niyang kontrata. Kahit pa nagpababa siya ng contract din sa Clippers sa nakaraan 2 taon. Kaya din pala si Paul George nag-iintay bago lumipat ng Clippers, baka di maambunan. Wala namang kasing rule na nagbabawal sa player na makipag-business partner sa kanyang team owner. Pero hindi pwede yung off-the-books payment or kaya no-show job na nagdi-disguise na salary. Ang problema kasi kay Kawhi at Clippers, hindi nila i-declare at lumalabas compensation ang ginawang deal ni Kawhi. In short, kasama sa bayad sa kanya, natatama sa collective bargain agreement. Pwede mag-sign ng endorsement deal, mag-invest sa company, or other specific terms na hindi direktang makakatanggap ng bayad yung player. Or kaya, hindi idadaan sa third party na madidisguise na sponsorship or kaya salary ng player. Sa madaling salita, pwede makipag-partner yung player sa team owner niya, hindi lang pwede papasok yung pera sa kanya, dapat palabas. Doon din pumasok na nayari si Kawhi dahil tinamaan nun ang salary cap circumvention. Or sa madaling salita, ito yung sinasabi ng mga fans dati pa sa mga comment section na under the table. Akala ko katulad lang nung isang liga pati pala NBA. Hindi rin ito yung unang beses na nagkaroon ng akusasyon sa Clippers. Noong 2015 kay DeAndre Jordan, free agent sa nun. 1 taon pa lang na team owner si Steve Ballmer. May offer na $200,000 na endorsement deal kada taon para kay Jordan. Para siya hindi umalis ng Clippers noon at magstay. Ay tinamaan nun ang collective bargain agreement na bawal ang third party contract para sa free agent at mag-i-stay siya sa isang team. Sinundan nyo ng 2019, ito na yung sa tito ni Kawhi, na inoffer siya sa mga teams gaya ng Clippers at Raptors na magsasign si Kawhi sa mga teams na magbabayad sa kanya. Inimbestigahan nyo ng NBA, wala rin naman nangyari. Parang pamilyar lang din. Naglabas ng statement na ang Clippers at nag-launch na sila ng sariling investigation. Kasabay rin yun ng pag-iimbestiga ng NBA. Parang pamilyar din to. Ang magiging reference na nangyari dito sa Clippers at kay Kawhi yung sa Minnesota dati na nahuli na merong under the table kay Josh Smith na pumirma na mababang kontrata para makuha ng Minnesota yung bird rights. At mapapirma si Smith ng max contract ay doon nahuli na suspindi pa ng 1 taon si Kevin McHale na siyang VP ng basketball operation or general manager doon. Yun din ang sinasabing nasira yung prime ni Kevin Garnett dahil nawala ng maraming draft picks ang Minnesota at hindi sila makapag-content nung time na nahuli yung kanilang under the table. So disclaimer, mga allegation kasi yun kay Kawhi at sa Clippers. Pero 3 na kasi, nakakalusot pa rin. Sabi nga ng matatanda, malas yung pantatlo. Ito kasi yung possible penalty kay Kawhi at sa Clippers.
Hanggang 2030, kung may mundo pa nun, walang control ang Clippers sa kanilang mga first round pick. Kapag napatunayan na fraudulent yung kontrata ni Kawhi, pwedeng tanggalan ng 2, 3 or 5 first rounder ang Clippers. Posibleng retire na si Kawhi nun. Worst case scenario pa, may possibility na maboid yung kontrata ni Kawhi sa Clippers at posible pa siyang masuspinde dahil ganito ang nangyari kay Smith sa Minnesota. Pero yung kay Josh Smith kasi, hindi siya nasuspindi nun. Kay Kawhi, dahil direkta siyang nakatanggap nun, posible siyang mabigyan ng mabigat na penalty. Pwede din masuspinde ang team owner gaya na nangyari kay Glenn Taylor sa Minnesota din at yung mga executive masuspend or mag-leave of absence. Ang posible pang gawin ng Clippers bago pa lang mapatunayan, i-trade agad si Kawhi paalis ng Clippers para mabawi nila kung sakali yung mga asset na posibleng tanggalin din sa kanila. Pwede naman mabago pa ang landscape ng NBA contract na hindi rin papabor sa ibang mga teams. Ang good side nga lang nun kay Kawhi at sa Clippers, hindi si David Stern ang commissioner, kaya panalo pa rin sila dun.